Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Alam niyo po ba ang mail order bride? Laganap po ito noong 1970s hanggang 1990s. Ang mga babae ay magpapalista sa isang katalog at ito ay ipapakita sa mga lalaking foreigner na kadalasan nga po ay mayayaman. Kapag nagustuhan ng lalaki ang isang babae ay magiging mag-penpal sila. Baka nga may kilala pa po kayo na nakipag-penpal noon. At pag nagkagustuhan daw, sasagutin ng lalaking foreigner ang gasto sa pagpapakasal at pagbiyahe ng babae sa ibang bansa. Sa Pilipinas at iba pang parte ng Asia, mga babaeng may hirap ang pamilya ang nagpapalista dito. Kadalasan, nagiging mail order bride ang isang Pilipina para maging immigrant sa ibang bansa at madala ang kanyang buong pamilya. Pero taong 1990 ay nagkaroon ng anti-mail order bride law sa Pilipinas. Ito ay isinabatas dahil umano sa madaming Pilipina ang inaabuso ng kanilang nagiging banyagang asawa. Ang biktima po sa kwentong ito ay isang PhilAm sa Amerika, kung saan ito ay naging sikat dahil sa napakaraming mga opinyon tungkol sa kaso. Kayo na po ang bahalang magbigay ng sarili niyong opinyon kung tama lang po ba ang naging hatol sa suspect. Paalala lang po, medyo mahaba po ang istoryang ito dahil masalimuot nga po ang mga naging pangyayari bago ang krimen. Bukod dun, parang sa telenovela lang po pwedeng mangyari ang ganitong mga kaso. Ang biktima ay isang Pinay na kinilalang si Michelle Rivera Nice, 34 years old na tubong Bukidnon. Si Michelle ay pang-apat sa 7 magkakapatid at mula sa mahirap na pamilya. At siya nga ang unang nakarating sa Amerika sa kanilang pamilya. Ayon sa kapatid ni Michelle, matalino daw ito at pangarap daw nitong pumunta talaga ng Amerika. Kaya, nung ito ay teenager pa lamang, ay naghahanap na ng kapenpal. At ang kanyang kapenpal ng halos 1 taon ay kanya palang magiging asawa. At ito nga ay si Jonathan Nice. Si Jonathan Nice ay isang professor ng microbiology sa isang university. Ayon sa mga kapamilya ni Jonathan, kaibigan at katrabaho, tahimik at mahiyain daw ito kaya hindi gaano nagkaroon ng kasintahan. Pero napakatalino daw nito at masipag mag-research, lalo na sa subject ng science at math. Kahit na siya ay gwapo, si Jonathan ay nagkaroon lamang ng ilang mga kasintahan at maliit lang ang grupo ng mga kaibigan. Isang advertisement sa radyo ang itinuro ng isang kaibigan ni Jonathan. At tungkol nga ito sa isang Pilipina penpal. At dito na nga nagkakilala sina Jonathan at Michelle. Ayon po sa mga ilang reports, si Michelle ay pinaniniwalang isang mail order bride. At taong 1989 ay pumunta ng Pilipinas si Jonathan para kitain si Michelle at taong 1990 ay ikinasal agad ang dalawa. Si Jonathan ay 39 years old noon at si Michelle naman ay 19 years old. Ayon kay Jonathan, sinabi daw sa kanya ni Michelle na hindi mahalaga ang agwat ng edad nilang dalawa. At ang importante ay mahal nila ang isa't isa. Matapos nga ang ilang buwan ay pumunta na si Michelle sa Amerika kasama si Jonathan. Nagkaroon sila ng 3 anak sa kanilang pagsasama. Ayon po sa mga kapitbahay at mga kaibigan ni Michelle, mabait daw ito at maaruga sa mga anak. May mga reports din na binayaran ni Jonathan ang mga bagong bahay para sa mga kamag-anak ni Michelle sa Pilipinas. Ang umpisa ng kanilang negosyo. Dahil si Jonathan mismo ay nagdurusa sa sakit na asma o hika, siya ay nag-focus sa pagre-research tungkol dito. Taong 1995, itinatag ni Jonathan ang kanyang kumpanya kung saan ang kanyang research para sa asma ay naging promising. Natuklasan daw kasi ni Jonathan ang maaaring magbago sa paraan ng paggagamot sa hika at malaki ang posibilidad na ito ay magbigay ng permanent cure sa asma.
Dahil nga po sa bagong research ni Jonathan, kaliwat kanan ang mga investors at milyon-milyon ang natatanggap na pera ng kanyang kumpanya para gamitin sa research at trials. Hindi bababa sa $100 million o tinatayang 5 billion pesos ang nakuha niyang investments. Bukod pa doon ang kanyang personal na pera sa kumpanya. Itinayo ang kumpanya ni Jonathan sa New York, pero siya at ang kanyang pamilya ay lumipat sa New Jersey. Ang bahay na nilipatan ni Jonathan at Michelle ay may 20 daw na kwarto. At may malaking bakuran kaya naman bumili sila ng mga halaman at puno. Kumuha din sila ng isang hardinero na si Miguel de Jesus para tumulong sa pag-aayos dahil ang hardin ay isa sa mga kahilingan nga ni Michelle. Tila nga na kina Jonathan at Michelle na ang lahat. Ngunit taong 2002 ay nagkaroon ng economic crisis. Ang mga pera o ang mga investment ng mga investors ay paubos na at ang gamot na pinangako nga ng kumpanya ni Jonathan ay nasa clinical trial pa din. Ibig sabihin po ng clinical trial ay pinag-aaralan pa din ang gamot kung ito nga ay epektibo. Kaya wala pa rin kita ang kumpanya. Kaya March 2003 ay nagbitiw bilang CEO si Jonathan sa kanyang sariling kumpanyang itinayo. Dahil ito na rin ay binili ng iba. Dahil dito, si Jonathan ay nawalan ng trabaho, pero nagkaroon ng maraming oras para sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga anak. Habang si Michelle naman ay nagtrabaho bilang part-time sa isang mall. Walang trabaho si Jonathan pero nakakatanggap pa din daw ito ng allowance mula sa kanyang dating kumpanya at nakakabili pa din ng gamit at nakapagbabakasyon ang buong pamilya. Ngunit simula nang mawalan siya ng trabaho at kumpanya, ay naging magagaltin daw ito. Dito na nga din umusbong ang mga problema at nasira ang pagsasama ng mag-asawa. Ito ay ayon sa ama ni Michelle na tumira sandali sa kanila. Madalas na daw nagiinom si Jonathan at nagkakaroon ng pag-aaway ang mag-asawa na minsan ay nauuwi sa pagkasira ng mga gamit. Ayon naman sa babaeng kapatid ni Michelle, iniisip na daw ni Michelle na hiwalayan si Jonathan noon dahil lagi itong umiinom at seloso. Sa kabilang banda, hindi alam ni Jonathan na may iba pa palang nangyayari kasabay ng unti-unting pagbagsak ng kanyang kumpanya. October 2002, nagsimula na pala ang relasyon ni Michelle at Miguel de Jesus, ang kanilang hardinero, na kung minsan ay nagkikita pa daw sa murang mga hotel. Ayon sa mga reports, si Miguel ay maraming social security numbers, isang pabayang ama at mangloloko. Si Miguel ay mula daw sa Guatemala na nasa edad na 30s lang at di hamak na mas bata at matipuno kaysa kay Jonathan. July 10, 2002, nakatanggap daw ng tawag si Jonathan habang nasa bahay mula sa isang lalaki at hinihingan siya ng $500,000 o almost 28 million pesos kapalit ng sex video at audio ng kanyang asawa sa ibang lalaki. Pinarinig daw kay Jonathan ang audio tape at nabosesan niya nga na ang babaeng nasa audio ay ang kanyang asawang si Michelle. Ibebenta daw to o isa sa publiko ang video at audio kung hindi siya magbabayad. Pero hindi daw sinabi ng lalaking tumawag kung paano niya iaabot ang pera kung sakali. Ayon sa ilang mga balita, parang matagal na daw alam o nakukutuba ni Jonathan na si Michelle ay may ibang lalaki pero parang pinababayaan niya lang ito. Sinasabi naman ng ilan na bantay sarado naman daw si Michelle kay Jonathan. Lagi daw tinatawagan at tinatanong kung nasa na si Michelle ni Jonathan tuwing ito ay nasa labas. July 23, 2003, nakuha ni Jonathan ang cellphone number ni Miguel, tinawagan ito at sinabing lumayo ka sa aking asawa at pamilya. Pero bago pa po iyon ay sinisante na niya ito. Dito na din kinompronta ni Jonathan ang asawang si Michelle. Inamin naman ni Michelle kay Jonathan ang pakikipagrelasyon niya kay Miguel. Ito nga daw ay nagsimula ng October 2002 at tinapos niya ng July 10 nang makareceive nga ang kanyang asawa ng pangingikil.
Totoo pong may tumawag kay Jonathan pero hindi po napatunayan kung ito nga ay si Miguel de Jesus. Labis ang pagkadismaya ni Jonathan pero hindi sila naghiwalay ni Michelle kahit na nalaman niya ang pangangaliwa nito. Sa halip, humingi ng tulong si Jonathan sa mga pulis laban kay Miguel at dito na nga sila nakilala ni Detective Daniel. Sa pag-iimbestiga ni Daniel, dito na nga umamin si Michelle na siya ay nangangaliwa at ang kanyang lalaki nga ay si Miguel de Jesus. Magdadalawang taon na nga daw ang kanilang relasyon at lagi daw silang nagdi-date at nag-hotel tuwing may pagkakataon. Nagsampa si Jonathan ng reklamong harassment laban kay Miguel at restraining order. Ayon kay Michelle, bigla na lang daw naging interesado si Miguel sa mga halaga ng mga ari-arian ng kanilang pamilya. Isang beses daw ay tinanong ni Miguel kung magkano daw ang halaga ng kanilang bahay. Nag-umpisa na din itong mangutang ng pera pero hindi naman pinagbigyan ni Michelle. Dagdag pa ni Michelle, pinipressure daw siya ni Miguel na hiwalayan na ang asawa niyang si Jonathan. Natanong din ng pulis si Michelle kung gusto na nito ng divorce. Huminto daw si Michelle, tumitig sa kisame at sinabing, "Hindi, gusto ni Jonathan na magkasama pa din kami para sa mga bata." August 21, 2003, nanalo nga sa kaso si Jonathan at nagpataw ng 2 taong restraining order kay Miguel ang judge. Bawal magpakita si Miguel, kausapin o lapitan si Michelle lalo na sa mall kung saan ito nagtatrabaho at kung sino man sa pamilya Nice. Sabi ni Jonathan kay Miguel, "Layuan mo na lang ang asawa ko. Yan lang ang hiling ko. Kung makitaan mo ang asawa ko, lumingon ka sa kabilang direksyon." Pero pagkatapos ng ilang buwan, ay muling nagkita sina Michelle at Miguel. Ang pangyayari. January 16, 2004, mag-uumaga ng araw na iyon, malamig ang panahon at mayroong snow. Isang sasakyan ang naaksidente at nahulog sa isang creek. Agad na rumesponde ang mga ambulansya at pulis pero huli na ang lahat para sa babaeng nagmamaneho at nag-iisang sakay ng kotse. Ang nasawi at ang naaksidente ay si Michelle Nice, ang asawa ni Jonathan. Nag-imbestiga ang mga pulis para alamin kung paano siya naaksidente. Napansin nila na may maleta sa likod ng kotse at napakaraming damit. Nakakita din sila ng bakas ng mga sapatos sa snow sa passenger side ng kotse na tila ba may isa pang tao sa kotse at lumakad palabas ng kotse. Isa nga sa mga nasa crime scene ay si Detective Daniel. Nakilala niya agad si Michelle dahil nga hinawakan niya ang kaso nito ilang buwan lang ang nakakalipas. Napansin din agad niya na parang hindi normal na naaksidente ang natamong pinsala ni Michelle. At masyado daw malala ang tinamo nitong mga sugat kahit pa hindi naman total wreck ang nangyari sa sasakyan at di naman din kalaliman ang creek. Dahil dito ay agad pinuntahan ni Detective Daniel si Jonathan. Kinuhanan niya ito ng statement at ipinaalam ang nangyaring aksidente sa kanyang asawa. Sinabi ni Jonathan kay Detective Daniel na hindi niya alam kung nasaan nagpunta ang asawang si Michelle matapos ang trabaho nito. Huli niya daw nakausap si Michelle bandang 4:00 ng hapon at sinabi daw ni Michelle sa kanya na uuwi siya ng 1:00 ng umaga. Pero base nga sa mga experience niya noon, alam daw ni Jonathan na hindi uuwi si Michelle sa sinabi nitong oras at kung minsan ay umuuwi na ito ng umaga. Dagdag pa niya, siya daw ang nag-aasikaso sa bahay at sa mga bata noon kaya siya ay busy. At siya nga ay nalulungkot sa nangyari sa kanyang asawa. Sinabi pa ni Jonathan sa detective, matapos ang insidente ng pangangaliwa ni Michelle, ay akala daw niya ay magiging maayos na ang lahat. Nag-aaway lang daw sila kapag nagbabanggit si Michelle ng hiwalayan o sa iba na titira ito. Tinanong siya ni Detective Daniel kung kailan nga ang huli nilang away at ang sagot daw ni Jonathan ay, "Kagabi lang."
Nagkita daw sila ng gabi at nag-away pa. Naging kaduda-duda ang sagot na ito ni Jonathan dahil nauna nitong sinabi na hapon niya huling nakausap si Michelle. At dahil dito, mas lalong kinwestiyon ni Detective Daniel si Jonathan. Napansin din niya ang mga sugat sa kamay ni Jonathan. At habang tinatanong, dito na nasabi ni Jonathan ang mga katagang, "Hindi ko sinasadyang patayin siya." Ayon kay Jonathan, umuwi nga daw si Michelle ng bandang hating gabi. Nag-away sila dahil tila lalayasan na siya ni Michelle at nalaman niya pa daw na nakipagkita pa ang kanyang asawa kay Miguel. Dagdag pa ni Jonathan, nag-check-in pa nga daw sina Michelle at Miguel ilang oras bago umuwi ito sa kanilang bahay. Ang pag-aaway nga nila ni Michelle ay humantong sa sakitan. Tinangka daw ni Michelle na siya ay saktan at hinampas nga siya ng heels at bag. Inawat niya daw si Michelle at aksidente niyang naitulak sa sahig. Dahil nga dito ay bumaksak si Michelle at nabagok ang ulo. Nagulat na lang daw siya nang ma-realize niya na patay na ang kanyang asawa. Pagkatapos po ay inexplain na daw ni Jonathan kung paano niya pineke ang aksidente sa sasakyan at kung ano ang ginawa niya para linisin at itago ang ebidensya. Para hindi daw siya mahuli, tinangka niyang palabasin na aksidente ang nangyari kay Michelle. Sinakay daw niya sa driver's seat ng USB si Michelle habang siya naman ay sumakay sa passenger side. Nag-improvise siya para kusang tumakbo ang kotse habang siya nga ay nasa passenger side at inihulog niya sa creek ang sasakyan. Agad naman siyang lumabas ng sasakyan dahil mababaw lang naman daw ang creek at iniwan niya nga ang mga labi ni Michelle. Naglakad daw pa uwi si Jonathan dahil malapit nga lang daw ang creek sa kanilang bahay. Lumalabas sa ebidensya na ang nakitang bakas ng paa sa snow ay nagmatch nga sa sapatos ni Jonathan. Marami ding nakitang bakas ng dugo sa garahe at banyo ng bahay ni na Jonathan. Pero sa crime scene, wala naman natagpuan na stiletto ng sapatos ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen. Dito na nga kinasuhan ng murder at trying to cover up a crime si Jonathan para sa pagpatay sa kanyang asawang si Michelle. Ayon din sa autopsy, ang pinsala sa ulo at mukha ni Michelle ay hindi nakuha sa gawa-gawang aksidente ni Jonathan. Sa halip, ito daw ay isang blunt force trauma na injury. Ibig sabihin ay sinadya ang mga pinsala niya sa ulo. Ang trial sa kaso. Naging sikat sa Amerika ang kaso ni Jonathan dahil tila parang pelikula ang istorya ng buhay nito. Isang matagumpay na professor na naging mayaman at nakapag-asawa ng magandang Pilipina at bata pa. Bumagsak ang kumpanya, naghirap at niloko ng asawa na nauwi nga sa krimen. Matapos maaresto, nagpiyansa si Jonathan ng halagang $1 million o 56 million pesos para hindi lang siya ikulong habang nasa trial. Sa halip ay sa detention center na lang siya ikinulong. Di kalaunan, nagsimula na ang trial ni Jonathan at nilitis sa kasong murder pero nagplead ito ng not guilty at sinabi niya na isang aksidente ang pangyayari. Pero ayon sa prosecution, paano daw naging aksidente ang pagkamatay ni Michelle kung nagawa niya pang isakay at ihulog sa creek ang kanyang patay na asawa? Bakit daw hindi tumawag ng 911 si Jonathan para i-report agad ang nangyari sa kanilang bahay? At bakit din daw sobrang dami at malala ang natamong pinsala ni Michelle sa ulo na tila parang sinadya? Ayon naman sa mga abogado ni Jonathan, hindi daw mangyayari ang aksidente kung naging tapat si Michelle sa kanyang asawa at pamilya. Paano niya nagawang lokohin si Jonathan at umubos ng oras sa mga motel kasama si Miguel imbis na asikasuhin ang kanilang mga anak. Plinano daw ni Michelle at Miguel na mag-extort ng pera kay Jonathan para maghiwalay na ito at tuluyan silang magkapera. Tinangka pa nga daw patayin ni Michelle si Jonathan ngunit isang aksidente nga ang nangyari. Nagpanik daw si Jonathan kaya nagawa niyang pagtakpan ang pangyayari.
Kung totoo daw na gustong patayin ni Jonathan si Michelle, ay pwede naman daw itong gumawa ng gamot para dito. Ang sagot naman ng prosecution. Ang kaso daw ay pagpatay ni Jonathan kay Michelle at hindi tungkol sa pagtataksil nito. Napakahigpit daw ni Jonathan kay Michelle pero hindi niya makontrol ang kanyang asawa kaya dito na nag-umpisa ang kanyang galit at selos. Sinadya daw patayin ni Jonathan si Michelle dahil ito nga ay hihiwalayan na ng kanyang asawa. Pinatunayan din ng forensics na sinadya ang pagkakahampas ng ulo ni Michelle sa sahig na gawa nga ni Jonathan at hindi ito isang aksidente. Ayon din sa prosecution, matagal na daw alam ni Jonathan ang pangangaliwa ni Michelle at plinano daw ni Jonathan ang pagpatay dito. Pero iginiit uli ng kampo ni Jonathan na isang aksidente nga ang nangyari. Sinubukan daw hampisin nga ni Michelle si Jonathan kaya self-defense daw ang ginawa ni Jonathan. Natural lang daw na protektahan ni Jonathan ang kanyang sarili at dahil nga dito ay nalaglag si Michelle sa sahig at sa kasamang palad ay unang humampas ang ulo sa sahig. Nang unang bahagi nga ng investigasyon ay tinangkapan ni Jonathan na ibaling ang investigasyon kay Miguel. Pero ito ay may valid na alibay ng gabi ng krimen. Tumistigo si Miguel sa korte at sinabi nga niya na totoo na siya ay kalaguyo ni Michelle. Habang lumalalim po ang trial ay nagkakaroon ng mas malinaw na eksplanasyon ang prosekusyon sa buong pangyayari. Ayon sa mga reports, ng gabi ng January 15, 2004, plinano daw ni Michelle na makipagkita nga kay Miguel bandang 9:15 ng gabi. Pagkatapos magkita, pumunta sila sa Hamilton Plaza at iniwan nga ang Toyota Land Cruiser ni Michelle. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa isang motel. Ayon sa reports, matapos magtalik, naligo sila, nagbihis si Michelle at naglagay pa nga daw ng pabango. Pagkatapos umalis sa motel ay bumalik sila kung saan pinark ni Michelle ang kanyang sasakyan at doon na nga naghiwalay sina Michelle at Miguel. Nagmaneho naman si Miguel papunta sa isang bar at uminom ng kaunting inumin bago siya umuwi para paniwalain ang kanyang live-in girlfriend na siya ay mula nga sa pag-iinom. Nang nakauwi na sa kanilang bahay, habang papasok daw si Michelle sa kanilang driveway bandang 12:30 AM ng January 16, 2003, ay bumaba si Jonathan mula sa kanilang bahay. Pagkatapos daw ay hinila ni Jonathan si Michelle mula sa kotse at ibinagsak siya at ang kanyang muka sa lupa. Pinaniniwalaan na maraming beses sinakta ni Jonathan si Michelle. Nang makita na hindi na gumagalaw ang asawa at wala na itong pulso, doon na na-realize ni Jonathan na patay na ang kanyang asawa. Matapos ang isang buwan na trial, ang hatol ng hurado kay Jonathan ay passion-provocated manslaughter at hindi murder. Na-provoke ito kaya nagawa niya ang krimen. Ibig pong sabihin, hindi sinasadya mapatay ni Jonathan si Michelle at nangyari ito dahil nga may halong emosyon o bugso ng damdamin sapagkat nangangaliwa si Michelle. Bukod doon, nalaman din kasi ni Jonathan na nakipagkita si Michelle kay Miguel ng gabi na mangyari ang krimen. Nagulat ang lahat sa desisyon na ito at labis ang pagkadismaya ng prosekusyon. Si Jonathan Nice ay nahatulan lamang ng 8 years na pagkakakulong sa pagpatay sa kanyang asawang si Michelle. Ayon kay Jonathan, mahal pa din daw niya si Michelle kahit na ito nga ay nangangaliwa. Ang kustodiya ng mga bata ay napunta naman sa mga magulang ni Jonathan. Nakulong si Jonathan simula 2004 at December 2010. At nakatanggap siya ng parol dahil sa good conduct at nakalaya agad matapos lamang ang 5 taon. Tumira si Jonathan kasama ang kanyang mga magulang at anak sa Pennsylvania. Sumulat nga din ng libro si Jonathan tungkol sa pagkamatay ni Michelle pero hindi ito naging matagumpay. Ayon sa mga ilang mambabasa, magulo daw ang kwento ni Jonathan at iba na ang istorya kumpara sa trial. Nasaan na si Jonathan ngayon? Marahil,
Nagtataka kayo kung ano ang ginagawa ni Jonathan ngayon. Ayon sa mga balita, naging editor-in-chief daw siya ng isang online site para sa cancer research. Taong 2020, nakatanggap ng reklamo ang mga otoridad na nagbebenta daw ng mga pekeng gamot para sa aso si Jonathan. Ayon po sa mga balita, ang gamot daw na gawa ni Jonathan ay nakakagamot ng cancer ng mga aso. Sigurado daw na gagaling ang aso kapag ininom ang gamot na gawa ni Jonathan. Tinatayang almost $1 million o 56 million pesos ang nabentang pekeng gamot ni Jonathan sa higit na 900 na mga biktima. December 2022, kinasuhan ng federal jury si Jonathan Nice ng wire fraud at interstate shipment of misbranded animal drugs. At dahil dito, posibleng makulong si Jonathan ng 32 years at magdadanyos ng milyon-milyon kung mapapatunayan. Siya po ay 76 years old na sa ngayon. Ano po sa tingin nyo ang totoong nangyari sa relasyon ni na Jonathan at Michelle? Tila napakaiksi lamang lang 5 taon para makulong sa salang pagpatay pero sadyang mapaglaro nga po ang tadhana, hindi ba? Dahil ngayon ay posibleng makulong ng habang buhay si Jonathan. Mababa man ang naging hatol sa pagpatay niya kay Michelle pero parang binabalikan din po siya ng tadhana. Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe sa ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries at Manila Boy Wonder. Araw-araw po kayong sumusuporta sa akin at maraming pong salamat sa inyo. Naway pagpalain pa po kayo ng poong may kapal at bigyan pa po kayo ng kaligtasan at blessings. Mapagpalang araw! DJ Sean here. God bless everyone!